So mga tol, magandang balita po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat sa kakatapos lang po ng laban ni Jerwin Anca sa bansang Mexico, kalaban itong Mexican fighter na si Ruben Tostado. Ang inaasahan po ng karamihan na tatalunin lang ni Ancahas itong Meksikano, ganyan po ang nangyari. Tinalo po ni Ancahas itong mga tol via technical knockout sa round 3. Hindi po kinaya ni Tostado mga tol ang lakas ni Jerwin Ancahas. 2 beses po itong bumagsak kay Ancahas. Una sa round 1 nang tamaan ito ng left straight. Muli na naman po bumagsak si Tostado sa round 3 pero na-save by the bell pa sana itong si Tostado. Pero pagbalik sa corner mga tol, itinigil na po ng corner niya yung laban. Kaya panalo si Jerwin Ancahas via technical knockout sa round 3. Dahil sa panalo ni Ancahas, umabante na po ang record niya ngayon sa 38 wins, 4 losses and 2 draws. Bumagsak naman po ang record ni Tostado sa 28 wins and 15 losses and 1 draw. Samantala, nagbabalik nga po itong tinalo ni Mark Magsayo na si Jori Mata sa kakatapos lang po ng laban na ito mga tol. Kalaban itong si De La Cruz. Tinapos lang po niya ang kalaban niya sa loob ng round 3. Knockout po ang sinapit nitong si De La Cruz kay Jori Mata. Dahil sa panalo ni Jori Mata, umabante na po ang record niya sa 22 wins, 3 losses and 2 draws with 13 knockouts. Matatandaan na tinalo po ito ni Magsayo via unanimous decision. Bagamat hindi po siya napabagsak ni Magsayo, bugbog sarado naman itong si Mata. Sa kabilang banda naman mga tol, panalo na naman po itong British fighter na si Ben Whittaker sa kakatapos lang din po ng laban niya kaninang umaga sa bansang UK. First round pa nga lang po, knockout na itong kalaban niyang Argentinian fighter na si Brian Suarez. 46 seconds na nga lang po ang natitirang oras sa round 1 nang kumonekta po ang solid nitong kanan. Bagsak itong dayong boxer. Pinilit pa nga po nitong makatayo pero hindi na po nito nagawang tumayo dahil sa hilo. Dahil sa panalo ni Ben Whittaker via first round knockout, back to back na panalo niya po yan sa unang round pa lang. Matatandaan sa laban niya noong nakaraang taon buwan ng November. First round lang din ang tinagal ng kalaban niyang si Benjamin Gabazi. So nananatili pa rin pong walang talo itong si Ben Whittaker. Umabante na po ang record niya sa 11-0 with 8 knockouts. Katimbang nga po nito sina Artur Beterbiev at Dimitri Bivol sa light heavyweight. So nalalapit na nga din po sa World Championship itong si Ben Whittaker. Kasalukuyan po siyang number 3 contender sa WBC light heavyweight, rank number 13 naman sa WBO at rank number 5 sa IBF. Sa ibang banda naman mga tol, matatandaan na sinabi po ni Naoya Inoue na 2 laban pa umano ang gagawin niya sa super bantamweight division bago siya tuluyang umakyat ng featherweight division. Kabilang na nga po ang laban niya sa super bantamweight division dito kay Junto Nakatani sa May 2 sa Tokyo Dome. So palaisipan mga tol kung sino yung gusto pang isang kalabanin ni Naoya Inoue sa super bantamweight division bago siya tuluyang umakyat ng featherweight. So hindi kaya si Jesse Bam Rodriguez ang huling makakalaban ni Naoya Inoue sa super bantam? Sa pahayag po kasi ng trainer ni Bam Rodriguez na si Robert Garcia, pariin itong sinabi mga tol na makakalaban daw ng bata niyang si Bam Rodriguez si Naoya Inoue sa early next year or bago daw matapos ang taon na ito. Mangyayari daw ang laban na yan at alam daw niyang matutuloy yan. So ganyan nga pong kakumpiyansang sinabi po yan ni Robert Garcia. So ano sa tingin nyo mga tol? Si Bam Rodriguez na nga ba ang huling makakalaban ni Naoya Inoue sa super bantam?